Sa araw ng kasal ng bilyonaryo, isang pulubi na itim na babae ang humarang sa kanyang daraanan. Doon niya natuklasan ang nakakasakit na katotohanan. Sa araw ng kanyang kasal, isang pulubi ang humarang sa landas ng bilyonaryo. Bumulong siya ng pangalan na parang sugat. Binuksan ng babae ang kanyang palad at ang bagay na itinago niya sa loob ng 4 na taon ng kahirapan, dalamhati, at pakikipag-survive ang siyang nagpatiklop sa tuhod ng nobya sa harap ng lahat. Bago tayo magsimula, sabihin sa komento kung anong oras na at saan kayo nanonood. Tara na! 3 taon ang ginugol ni Marcus Hale upang gawing ibang tao ang sarili niya, isang taong hindi makikilala ng kanyang mas batang sarili. Isang tech company sa edad na 24, tampok sa Forbes sa edad na 27, isang penthouse sa Manhattan sa edad na 29, at ngayon sa edad na 31, isang kasal sa kanyang mansyon sa Connecticut. Isang kasal na kinukunan para sa mga magasin, pinaplano ng mga konsultant, at dinadaluhan ng mga taong may relo na mas mahal pa kaysa sa kotse ng karamihan. Lahat ay perpekto. Ang arko ay binalutan ng puting tela na sumasayaw sa hangin ng umaga na parang layag. Nakablush ang mga abay na babae. Nakatan ang mga abay na lalaki. Ang kanyang nobya, si Cassandra, kumikislap, handa, kamangha-mangha sa lahat ng kahulugan ng salita. Naglakad patungo sa kanya na may kasiguruhan ng isang babaeng buong buhay na naghanda para sa sandaling ito. At sa isang paraan, ganoon nga. Hindi lang alam ni Marcus kung gaano karaming paghahanda iyon at gaano kaliit ang pagmamahal. Nagsisimula na ang panata. Binuksan ni Father Brennan, ang pari na kilala ni Marcus mula pa sa simbahan ng kanyang lola sa Baltimore, ang maliit na leather na aklat, nilinis ang lalamunan, at handa nang magsalita nang may isang abay na lalaki ang kumilos ng hindi mapakali. Sumunod, isang abay na babae ang gumawa ng tunog. Hindi hinga, hindi salita. At nakita na siya ng lahat. Dumaan siya mula sa gilid ng hardin, mula sa daang publiko. Naglakad siya ng mabagal, tiyak, gaya ng isang taong nagpasya ng bagay na hindi na mababawi. Wasak ang kanyang damit, hindi pang arte kundi totoo, isang punit at maruming pang itaas, pantalon na butas ang tuhod, buhok na gusot na parang natulog sa semento, paa sa sandalyas na pinagdikit ng tilatet. Para siyang taong ginamit at itinapon ng mundo, maliban sa kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay matalim, nakatuon, nakapako kay Marcus na parang pagkilala na hindi na kailangan ng pagpapakilala. Nakita siya ni Marcus at bumitaw ang kamay niya mula kay Cassandra. Hindi dramatiko, hindi parang pelikula, basta bumitaw na parang alam na ng kanyang katawan ang bagay na hindi pa nahahabol ng kanyang isip. Nadia, bulong niya, hindi tanong. 7 taon ang nakalipas, si Marcus Hale ay wala pa. Isang 24 anyos na grad student sa Baltimore, nakatira sa maliit na apartment, kumakain ng ramen na binili ng maramihan, nagko-code hanggang alas 3 ng umaga, at ibinabahagi ang lahat, takot, pangarap, na bigong prototype, sa isang babaeng nagngangalang Nadia Owens. Si Nadia ay nag-aaral ng social work. Hindi siya interesado sa pera o impluwensya. Interesado siya sa mga tao, lalo na sa mga iniwan ng sistema. Nagboluntaryo siya tuwing weekend sa Transitional Housing Center. 2 beses sa isang semester ibinigay niya ang sariling grocery money. Naniniwala siya, ng buong puso at walang biro, na karapat-dapat ang mga tao sa higit pa sa ibinibigay ng mundo. Naniniwala rin siya kay Marcus bago pa man may dahilan para gawin iyon. Nang bumagsak ang unang startup ni Marcus at naiwan siyang may $40,000 na utang, nagtrabaho si Nadia ng doubling shift bilang hospital aide at hindi sinabi hanggang mabayaran ang mga bayarin. Nang tinanggihan ng 11 investors ang ikalawang ideya ni Marcus, umupo siya sa sahig ng apartment nila at tahimik na nagsabi, hindi bilang pampalubag loob kundi bilang katotohanan, matutuklasan mo ito. At kapag nagawa mo, hindi dahil sa talento. Dahil hindi ka sumuko. Isang aksidente. Isang segment ng balita tungkol sa kasal ng isang tech entrepreneur. Halos patayin na niya ang telebisyon. Ngunit nang makita niya ang pangalan ni Cassandra sa artikulong sumunod, may kung anong kumurot sa kanya at nagsimula siyang magtanong ng mga bagay na hindi niya naisip itanong 4 na taon na ang nakalipas. Noong sobrang basag siya para maging mausisa. Ang natuklasan niya ay inipon niya sa loob ng 3 linggo. At ang natuklasan niya ay bumasag sa kanya sa ibang paraan kaysa sa unang dalamhati dahil ito ay hindi pagkawala. Ito ay pagnanakaw.
Wala na siyang natitirang mawawala nang tumayo siya sa gilid ng hardin. Wala na siyang kotse na ibenta para sa gamot ng kanyang ina. Sumakay siya ng bus, naglakad ng 4 na milya, dahil ito lamang ang araw na walang bakod sa pagitan niya at ng katotohanan. Isa lang ang hawak niya, isang singsing. Binuksan niya ang palad at iniabot iyon sa kanya, at si Marcus ay tuluyang natigilan. Inilahad niya ang kamay, hindi para kunin, kundi likas na reaksyon, gaya ng isang taong biglang nakakita ng bagay na matagal nang nawala. Sa kanyang palad ay isang manipis na pilak na singsing na may maliit na bato. Hindi mahal, hindi kailanman naging mahal. Ang singsing na ibinigay niya sa sahig ng apartment noong wala pa siyang kahit ano. Itinago niya iyon. Kahit itinapon na ang lahat. She lied to you, mahina ngunit totoo ang tinig ni Nadia. Pinakita niya sa akin ang mga bagay, pinaniwala niya ako, huminto siya, huminga ng malalim. Gusto kong malaman mo na hindi ako umalis dahil gusto ko. Umalis ako dahil akala ko ikaw na ang umalis. At nang malaman ko ang totoo, huli na. Matagal na tinitigan ni Marcus ang singsing sa kanyang palad. Pagkatapos ay tumingin siya kay Cassandra. At si Cassandra, tiyak, handa, estratehikong nakaposisyon, ay hindi nakayanan ang kanyang titig. Bakit? Mahina ang boses niya. Hindi sigaw. Mas mapanganib pa kaysa sigaw. Ang katahimikan ng isang lalaking nakakita ng 7 taon ng kanyang buhay na biglang nagbago ng anyo. Bakit mo ginawa iyon sa kanya? Sa atin? Binuksan ni Cassandra ang bibig, isinara. Walang huling eksena ang kanyang palabas. Dahil gusto kita, bulong niya sa huli. At siya ang humaharang. Ang kasimplihan nito, ang kaliitan nito, ang siyang pinakamasakit. Lumapit si Marcus kay Father Brennan. Tapos na tayo. Inilapag niya ang wedding band sa altar table, walang seremonya, walang drama, parang isang bagay na hindi kailanman kanya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Cassandra sa huling pagkakataon. Makikipag-usap ako sa mga abogado ko sa Lunes ng umaga. Bawat regalo, bawat account, bawat kasunduan, bubuwagin lahat. At kung may legal na pangalan ang ginawa mo kay Nadia, hahanapin ko iyon. Lumuhod si Cassandra sa damuhan, ang puting gown na kapalibot sa kanya, tinatakpan ang mukha ng mga kamay. Ang mga abay na babae ay umiwas ng tingin. Ang mga abay na lalaki ay nakatayo na parang mga saksi sa bagay na hindi na nila malilimutan. Lumakad palayo si Marcus. Natagpuan niya si Nadia sa gilid ng hardin, nakatalikod na, paalis, dahil ganoon siya. Ibinigay niya ang katotohanan at walang inaasahan kapalit. Hindi siya kailanman kumilos ng iba. Nadia. Huminto siya. Hinahanap kita, sabi niya. Sa loob ng maraming taon itinago mo ang sarili mo ng husto, akala ko wala ka na. Akala ko nagpasya ka na lang na hindi ako karapat-dapat. Dahan-dahan siyang lumingon. Puno ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiiyak. Tapos na siya sa pagbagsak. Ginawa na niya iyon mag-isa, taon na ang nakalipas, sa mga silid na hindi nakita ni Marcus. Akala ko rin ganoon ka, mahina niyang sagot. Huminga ng malalim si Marcus, hindi matatag, ngunit totoo. Pareho tayong niloko, sabi niya. At pareho tayong nawala ng mga taon na hindi dapat nawala. Matagal siyang tinitigan ni Nadia. Tahimik ang hardin. Ang mundo ay tila maliit at kanila lamang. Hindi niya minadali ang katahimikan. Hindi rin siya. Pareho na nilang natutunan kung ano ang nangyayari kapag pinupuno mo ang katahimikan ng maling bagay. Sa huli, tumingin si Nadia sa maliit na pilak na singsing sa kanyang palad. Ang singsing na dinala niya sa loob ng 4 na taon ng pakikipag-survive, ng pagkawala, ng pagod, ng kalungkutan ng pagmamahal sa isang taong pinaniwalaan mong hindi mo na muling makikita. Hindi niya kailanman naisip na iwanan iyon. Inilahad niya ito sa kanya, hindi bilang romansa, kundi bilang pagbabalik. Pagbabalik ng bagay sa taong tunay na nagmamay-ari nito. Dahan-dahang isinara ni Marcus ang kanyang mga daliri sa paligid nito. Sayo na, mahina niyang sabi. Itinago mo ito noong wala itong halaga. Gusto kong itago mo ito ngayon na ito ang lahat.